Hi, hello guys, magandang hapon po sa Pinas, magandang umaga po sa Kuwait. Ito po ang trabaho ko ngayon. Ano guys, luto po ako ng manok, 5 manok. Ganito po ang buhay ng OFW or buhay dito sa Kuwait. Araw-araw po, manok lang po ang inuulam nila. May isda naman, hindi po sila mag-ulam ng isda lagi kasi sabi nila amoy daw. Gusto nila chicken. Yun. Dito is Friday, family day, kaya nga daming manok linuto ko. Kumusta po? Shout out po sa lahat mga OFW. Alam ko po na Friday, ang daming trabaho pag Friday. Lalo na dito sa amin kasi family day pag Friday. Grabe. Pag family day. Shout out po guys, nagsimula na po talaga ang lamig. Ang winter. Ito po ang yung lamig, yun ang pinakaayaw sa mga ibang lahi. Kasi ang sobrang lamig, tapos minsan isang semana wala silang ligo. Shout out po sa mga Pinay. Mga Pilipino, kahit sobrang lamig sa, pero kaya man natin maligo, no? Alam niyo guys, ako hindi komportable ang buhay ko or pagtrabaho ko kung wala akong ligo. Kasi tayong mga Pinoy na sanay talaga bago umalis, bago magtrabaho, maligo talaga. Kasi pag maligo tayo guys, iba ang pakiramdam natin. Sobrang fresco ang utak natin, ating pakiramdam. Ganyan, yun ang pinaka ayaw gyud. Sa ibang lahi, iwan ko, siguro, hindi naman siguro lahat, iwan ko sa mga lalaki din. So, ito po ang pinakaayaw gyud nila. Shout out po. Pag mag-Desembre na, ngayon hindi pa lang masyadong lamig. Pero pag Desembre na talaga, sobrang lamig. Malamig man din sa Pinas, pero hindi jud pareho dito sa Middle East. Hindi mas grabe sa Pinas. Shout out guys, kumusta man po trabaho ninyo dyan, ingat lang po lagi. Ganito man po ang buhay ng OFW dahil po sa pangarap natin na makapatapos tayo sa pag-aaral sa ating mga anak. Lalo na ako. Ang rason po talaga bakit nag-abroad ako dahil po ay gusto ko maka-graduate jud ng kurso, makatapos ng kurso ang anak ko. Kasi hindi ako gusto na kung anong naranasan ko, maranasan din nila. So kaya ito yon ang purpose, tumong ko bakit nag-abroad ako para po hindi naman po maranasan sa mga anak ko kung gaano ako kahirap. Talaga guys, naranasan ko ang grabing hirap sa hindi pa ako nag-abroad. Lalo na ako walang grado. Grade 5 lang po ako talaga. Wala akong trabaho na doon sa Pilipinas.
So kaya nga naranasan namin ang sobrang hirap dito sa buhay. So kaya nga pursige ako na magdesisyon na mag-abroad na lang ako para lang po mabigay ang lahat ng pangailangan sa pamilya. Kasi may trabaho kami, konti lang po ang income namin dahil po ay wala naman akong natapos na kurso. So ngayon, salamat sa Ginoo, salamat sa ating Panginoon dahil po ay hindi niya ako pinabayaan. Nandito po ako sa Kuwait ngayon. Okay lang po ang sitwasyon ko dito. Minsan, yung amo ko, magdrama, ganyan. Normal lang yun. Normal lang yun. So, ganyan. Isa lang po ang gawin natin, guys. Always positive thinking lang tayo. Wag natin, kung tayo ay mahina naman ang loob, na-discourage naman tayo, parang sabihin natin na abot tayo sa punto nga ayaw na natin. Ang hirap dito sa abroad, ang hirap malayo sa pamilya, parang give up na po tayo. Isa lang po ang maano ko sa inyo, guys. Isipin lang natin na ang pangarap sa ating mga anak nakasalalay sa atin. So, di lang natin kalimutan na dasal tayo lagi, bigyan tayo ni Lord ng malakas loob, masigla, bigyan tayo niya ng laging yung isip natin ba, positive thinking, lagi natin, araw-araw natin, guys, keep moving forward. Okay? Normal lang yun. Kasi malayo tayo sa pamilya natin. Normal lang yun na minsan ma-discourage tayo. Normal lang. Normal lang yun. Kailangan natin labanan, guys. Huwag tayo magpadala sa pakiramdam natin parang ayaw na natin. Mag-give up na tayo. Parang ang sobrang hirap. Oo nga talaga, ang hirap talaga dito sa abroad. Kasi lalo nang magkasakit, wala tayong pamilya dito. Gaya sa akin, wala po ako dito relatives. Wala, guys. So, yun lang. Pray lagi, yun lang po. Ang pinakaano sa atin. Lagi tayo mag-pray, lumalapit talaga, lagi ni Lord. Siya po talaga magbigay sa atin malakas, masigla, para makapatuloy tayo sa ating destinasyon sa buhay. Alam ko po, kanya-kanya tayong may plano. Ang iba gusto na makapatayo ng bahay. Ang iba gusto makabili ng lupa. Ako, ang gusto ko po is makatapos po ang anak ko. Ano yan? 3 yan anak ko. Ang 2, ano na po sila? Nag-graduate na po. Ang panganay ko, teacher na. Siya ay ano na ngayon? Nagturo na po siya ngayon sa public high school, secondary. And ang pangalawa kong anak, nagka-graduate na din siya dahil sa pag-abroad ko. Ano siya? Computer science. Nandito na po siya. Nandoon na siya ngayon nagtrabaho sa lawyer. Candidate for regular. Yan po. So, pangatlo kong anak, yung panganay ko, hindi panganay pa, bunso ko, babae. Kasi yung 2 lalaki, ang bunso ko, babae. 3rd year college. Ang kurso niya is teacher din. Secondary, ang yang niya, ano ba yan? Ano ba yan yung ano niya? Basta teacher ang yung kurso. Pareho sa kuya niya. So, yun. Pero ang major niya is science maybe. Ang major niya. Pero ang
ang panganay ko, teacher siya, pero ang major niya is math. So, alam nyo guys, kahit ganyan lang po, hindi naman po ganito nga, nag-abroad ako, na mayaman ako, hindi. Ako, sa totoo lang yan, wala pa po akong ipon. Next month, December, finish na akong kontrata. Pero ang pira ko, napunta lang po sa eskwelahan at sa pangangailangan nila buwan-buwan. So, yun. So, pasalamat po ako talaga sa ating Panginoon kahit nandito po ako sa malayo, pero na siya, lagi niya po ako sinamahan. Nigyan ng malakas, masigla, araw-araw. So, yun po. Yun lang po akong i-ano sa inyo guys, i-share nga. Huwag po kayong ma-discourage. Kung anong naramdaman mo ngayon, anong pakiramdam mo ngayon, huwag kayong ma-discourage. Labanan mo guys. Patuloy natin kung ano ang ating pangarap sa buhay. Pero hindi natin iwala sa buhay natin ang pag-pray. Dapat lagi tayo tune in, naka-connect, pareho sa wifi. Lagi tayo naka-connect ni Lord by prayer. Yun lang po guys, ang pinaka-importante or pinaka-paraan natin gawin na yung pangarap natin, maabot natin lahat. Okay? So, yun po guys. Isa lang po masabi ko sa inyo nga pasalamatan natin ating Panginoon dahil po ay buhay pa tayo ngayon, gising pa tayo ngayon, then patuloy nagtrabaho para sa pamilya natin. Okay? Kung anong problema mo ngayon, kung anong na-discourage mo ngayon, guys, huwag mong i-entertain yun. Isipin mo ngayon guys, daming mga tao nandyan ngayon sa hospital. Nakahiga sila, nakadextrose, naka-oxygen. Guys, hindi na sila makagalaw. Iyon ang isipin mo. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Normal lang yun sa buhay, may problema. Importante guys, nandito tayo. Mabuti ang kalagayan natin. Okay? So, yun. Yun ang pinaka-importante. May problema man ta, na-discourage man ta, na ano tayo, na-miss natin pamilya natin. Laban lang, kaya natin to. Basta nandito tayo sa mabuting kalagayan. Okay? At kita din mga kababayan, ang pag-asa sa mga tao ngayon nga nasa hospital. Kita ang pag-asa by prayer. Dalhin natin sila sa prayer. Okay? So, yun po mga kapatid. Yun po, ingat kayo lagi, pray lagi. And I'm always pray sa ating Panginoon nga lahat tayo nasa mabuting kalagayan, lalo na sa pamilya natin sa Pilipinas. Okay? Thank you so much and God bless you.